Tagpi-tagping mga retaso kapag binuo, basahan. Sa simpleng bagay na ito, umiikot ang mundo ni Tatay Rolando ng Butuan City. Ito ang ipinantataguyod niya sa kanyang mga kamag-anak sa kabila ng kanyang karamdaman. Habang inilalabas niya ang mga ititinda niyang basahan, kapansin-pansin ang walang tigil na panginginig ng kanang binti ng mamang ito. Siya si Tatay Rolando. Pagbebenta ng basahan dito sa Butuan City ang pinagkakakitaan ni Tatay Rolando. Umaabot sa bigat na halos 15 kilo ang basahan na araw-araw binibit-bit ni Tatay Rolando. Maya-maya lang, sinuyod niya ang bayan. Kahit pa walang tigil sa panginginig ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Tabo muna. Ikaw na rin tayo? Ibaba sa tayo, bago tayo kagipanimot na ka. Sina? Bili po ako sa fighting spirit ni tatay kasi kahit may ininda siyang sakit, hindi kagaya ng iba, malaki nga yung katawan, kaso hindi naman nagbabanat ng buto. Mabuti siyang tao kasi maski may kalagayan siya sa kanyang sakit siya, nanghanap pa rin siya ng hanap buhay. Ang mas nagpapahirap pa sa kanyang paghahanap buhay, ang buhos ng ulan. Pero lahat ng ito, kaya niyang tiisin. Mabuhay lang ang kanyang pamilya. Sa bahay na ito nakatirang mag-asawa. Kasama nilang magkakapatid na Remy, May at Michael. Pagkagising sa umaga, si Tatay Rolando ang naghahanda pa rin ng kanilang almusal. Dahil abala sa pag-aaral ang mga bata, si tatay na rin ang umaako sa mga gawaing bahay. Ang 300 pisong kita niya mula sa pagbebenta ng basahan, pinagkakasya sa renta ng bahay at sa araw-araw na gastusin sa eskwela ng mga bata. Paano kung hindi ka magbenta ng basahan? Paano yung renta ng bahay? Pagkain. Larawan ng dakilang ama, si Tatay Rolando. Kahit pa, hindi siya ang tunay na ama ng mga bata. Tiyuhin nila ito. Sina Tatay Rolando at Nanay Virginia kasi hindi raw nabiyayaan ng supling. Tanggap naman namin kasi may edad na kasi kami ng ikasal kami. Mahal ko sila kasi sila na nag-aalaga sa akin. Maliit pa sila kasi ako na nagpalaki sa kanila eh. Sila nang nagbigay ng kasiyahan sa aming mag-asawa. Gayunpaman, mga tunay na anak ang turing ni Tatay Rolando sa kanyang mga pamangkin. Siya na ang tumatayong ama nila. Lalo pat ang mga magulang na mga ito, nasa ibang bansa nagtatrabaho. Kaya anumang panginginig ni Tatay Rolando, hindi niya iniinda. Magampanan lang ang pagiging haligi ng tahanan. Marami po salamat sa kanya kasi naranasan naming magkaroon ng isang ama na gumigising ng umaga para magluto para sa amin. Kahit po ganyan po siya. Salamat kasi nandyan ka sa tuwing na... Salamat po dahil ikaw ang nagpa-feel sa amin kung anong halaga ng isang ama. Kung wala kayo, siguro
wala rin kaming magawa eh. Thankful talaga kami kasi narating kayo sa buhay namin. Hindi ko naisipan na sumuko. Kinakaya ko talaga lahat yun. Kahit mahirap. Maagang naulila sa magulang si Tatay Rolando. Sa edad na 15 anyos, natuto na raw siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Para kumita, nag-backdoor siya papuntang Sabah sa Malaysia, kung saan nakilala niya si Nanay Virgie. Matapos ang 17 taong pagtatrabaho sa Malaysia, bumalik sa Pilipinas ang mag-asawa. Pero taong 2012, nakaramdam si Tatay Rolando ng panginginig ng kanyang braso. Lumala ito ng lumala, kaya nagdesisyon silang magpakonsulta sa isang neurologist. Doon na nila nalaman na si Tatay Rolando may Parkinson's disease, isang karamdaman kung saan patay ang ilang neurons sa utak. Kaya ang ilang parte ng katawan walang tigil sa panginginig. Minsan hindi ako tumingin sa kanya dahil naawa talaga ako. Ganyan yung nangyari sa kanya. Huwag sana akong kunin, huwag akong bigyan ng mga problema dahil nandyan siya. Mahirapan ako kung wala ako dahil saan siya magpunta. Sino mag-asikaso sa kanya? Ang Parkinson's disease, wala pang lunas sa ngayon, pero maaring makontrol ang mga sintomas nito sa pamagitan ng pag-inom ng gamot. Sa 5 taong may Parkinson's disease si Tatay Rolando, madalang lang daw siyang makabili ng gamot na kailangan niya sanang inumin 4 na beses kada araw. Matagal kami hindi nakabili ng gamot. Kaya lalo siyang lumala. 2 beses pa lang daw siya nakakabisita sa doktor. Kaya nung araw ding yon, sinamahan siya ng aming team sa neurologist. Dahil po masyado nang magalaw yung kamay ninyo, sumama na rin po yung sa bibig. So kailangan po natin mag-adjust na tayo ng ating gamot. Magdagdag, pero dapat po kasi araw-araw po talaga itong iniinom. Yung pagtitinda naman, wala naman hong problema yon. Kasi nga, nire-require naman namin yung mga ganitong pasyente to go and parang kailangan gawin din nila yung mga trabaho nila. Provided na meron talaga silang gamot para hindi lalala yung kondisyon. Ang hindi alam ni Tatay, meron pang sorpresang naghihintay. Maraming salamat dahil nandyan ko. Ikaw yung nagpa-feel sa amin kung anong halaga ng isang itay kahit walang magulang namin dito. Ikaw yung nag-alaga sa amin since mga bata pa kami. Ikaw yung nagturo kung anong mga malit at mga tama. Dahil sa kanyang pagiging dakilang ama, hinandugan namin siya ng ilang buwang supply ng gamot para sa kanyang sakit at bagong sapatos at bag. Mga retasong pinagdugtong-dugtong, pinagtagpi-tagpi hanggang maging basahan. Ito ang ipinantataguyod ni Tatay Rolando sa kanyang pamilya. Maliit na bagay, pero malaki ang pakinabang sa kanila. Ang mga ito ang nagtatawid sa kanilang pang-araw-araw para hari nawa makabuo rin ng pangarap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.